ng hirit. Good morning mga kapuso, nagbabalik po ng hirit. Narito ang mga balitang dapat nyo malaman sa ating top hirit. Labis na trauma raw ang tinamo ng mga anak ni na Raymar Santiago at Claudine Barreto matapos makita ang kinasangkutan nilang gulo noong linggo sa broadcaster na si Mon Tulfo. Sa isang press conference kagabi, maluwalwa si Claudine habang kinukwento ni Raymar ang trauma na dinadanas ngayon ng kanilang mga anak matapos makita tinadyakan umano ng mamamahayag ang kanilang ina. Kukonsulta raw sila sa mga doktor ngayong araw at desidido magsampa ng reklamong physical injuries at child abuse sa mag-asawa. May natanggap na rin daw na pananakot ng mag-asawa mula sa kampo ni Tulfo. Ayun, meron po silang bukas. May schedule sila sa doktor dahil sa na-trauma nga. Hindi natin siguro matatanggal yung takot. Diba? Pero natural na reaction yun eh. Na pag merong nagpe-threat sa'yo, nakakatakot. Well, dapat ang nakalaban niya yung sumbungan eh. Isumbong mo niya. Pwede mo isumbong kay Raymar kay bonggam-bonggam-bongbong. Ba't mo try? Wala na pupuntahan. Pwede niya naman kasuhan. Pero, siyempre, yung sinasabi nga natin hapon, kung ang init ng ulo mananatili dito, walang mahita rito. Kunyari, hamunan uli, o babantaan mo yung tao, wala akong nakikitang solusyon. Kahit si Raymar nagsabi, kayo ba kaaway ko? Oo. Tsaka kung magsuntukan man sila, ano magiging nila? Wala din, di ba? Pagkalalaki, dapat magsama-sama kayo na ang inyong kalabanin, Cebu Pacific. Dahil kung na-aksyon na ng Cebu Pacific yung reklamo last week, na mga ganyan din, nawawalang bagahe, nadidelay na flight, nadidelay yung mga bagahe. Kasi kahapon kausap ko si Candice Iyog ng Cebu Pacific. 12 bagahe po ang na-offload. 12 o 11. In-offload, sabi ko, in-offload. Kasi nga, talaga hindi makateko, pabigat eh. Ba't hindi nyo sinabihan yung may-ari? Yung mga pasahero na... 11 pasahero lang yun. Sabi niya, madidelay daw yung flight. Eh, delayed na eh. Actually, sinasabi din ni Raymar, hindi naman daw sila puno sa aeroplano. Parang mga 30 lang daw sila. Kaya 100 dito 100 people. So, bakit mabigat yung aeroplano? Okay. O magkaroon ng reforma na yung limitasyon ng dadali mong bagay, yung bigat, bawasan mo na lalo papuntang Katiklan. Dahil 1 kilometro lang pala yung runway, hindi talaga kaya. Maikli. Ba't di pala ngayon bawasan na yun? Para... Kasi talaga naman, mamimili ka o madadala. Pero mag-limit ka na lang kasi talaga. Kasi maganda pag sinasabi ng punto nila, safety ng pasahero, di ba? Pero sana, yung maaga mo na sasabihan. Gamit mo yun eh. Nagpahayag na rin yung company na Raymar and Claudine na after maasikaso itong kaso kay Mon, magsasampa naman sila dun sa Cebu Pacific daw. Nakaupo lang reklamo. Natural. Alright, samantala, isang nakasaksi raw po sa nangyaring gulo sa pagitan ng grupo ni Claudine at Raymar Santiago at Mon Tulfo ang lumantad at nakipag-ugnayan sa GMA News. Pero tumanggi magpakita ng mukha ang testigong itatago na lamang sa pangalang Ana. Pasahero rin daw siya ng isa sa mga airline at nakita raw niya ang buong pangyayari. Matapos mapanood ang naging panayam kay Mon Tulfo sa unang balita kahapon, nilinaw niya ang ilang puntong sinabi ng broadcaster. Ilang di pa lang daw ang layo ni Ana kina Claudine Barreto at Mon Tulfo bago nangyari ang gulo. Kitang-kita raw niya kung paano hinihingi ni Claudine ang cellphone na ginamit umano ni Tulfo para kuhanan siya. Pero bigla na lamang daw siyang sinipa ni Tulfo. Maski raw ang ibang pasahero sa paligid, ikinagulat ang aksyon ni Tulfo. Ang kumakalat daw na viral video ngayon kung saan kinuyog ng grupo ni Raymar si Tulfo, ikalawang bahagi na raw ng pagsiklab ng gulo. Panawagan ni Ana, sana raw ay lumutang pa ang ibang nakasaksi sa away. Hindi naman nakuhanan ng CCTV ng NAIA Terminal 3 ang naturang insidente. Samantala, naglabas na ng pahayag ang Cebu Pacific kaugnay sa gulong kinasangkutan ni Claudine Barreto at Raymar Santiago sa NAIA Terminal 3. Paliwanag ng pamunuan ng Cebu Pacific, kinailangan nila magbawas ng bagahe para gumaan ang eroplano at tulungan itong maka-take off ng mabilis mula sa Katiklan Airport. Mahina raw kasi ang hangin ng oras ng take off bukod sa maigsi rin ang runway ng airport. Di man kinonsulta ang mga may-ari ng bagahe kaugnay sa offloading, giit ng pamunuan ng Cebu Pacific. SOP na raw ito sa airline industry. Bagay na pinagmula ng galit ni Claudine. Nasa loob daw kasi ng naiwang bagahe ang mga gamot ng kanilang anak at ilang mahalagang papeles. Ayon sa Cebu Pacific, na-deliver na rin daw naman noong linggo sa mga may-ari ng mga na-offload nilang bagahe. Payo naman ng Cebu Pacific, hanggat maaari ay isama sa hand-carried baggage ang mga gamit na may urgent need tulad ng gamot at formula milk.
Ito ay upang maiwasan ng dagdag na perwisyo kapag na-offload ang bagahe. Mamaya sa Talakayan with Igan, bubusisiin natin ang investigasyon sa mga umunoy questionabling pulisiya ng ilang airlines. Maaari rin po kayo makibahagi sa aming talakayan. Mag-post ng inyong opinion sa official Facebook fanpage ng Unang Hirit, facebook.com/unanghirit o sa Twitter, twitter.com/unanghirit. Gamitin lamang po ang hashtag na talakayan. Walang pag-amin ng mali. Oo, dapat sinasabihan pa rin, inaabisuhan yung mga ma-offload na bagahe. Pero ikaw, pag Ikaw ba, pag sumasakay ako, yung importante... Gamit ko yun, yung gamit nyo, i-upload ko. Pero yung importante, yung baka bigla Diba? kung kailanganin, nasa hand carried talaga. Kung sabihin ko, Doon unahin nakalagay. yung gamit ng stewardess nyo at piloto nyo. Pero kasi yung Kesa sa gamit ko, ako nagbabayad eh. Yung mga gamot, let's say, Diba? kung halimbawa Priority nyo liquid kami. siya. Hindi, pero dapat may announcement sila eh. Meron pa rin pa. May sistema na i-inform yung pasahero. Baka ho ma-offload Lalong yung nalulubog sa bagahe. paliwanag, So, make sure po na ang mga bagahe niyo, importante. Mga valuables nila. Dapat Siguro, pala talaga. balik nyo na yung pamasahe nyo sa dati. Baka gumanda pa ang servisyo nyo. Actually, hindi Yun lang naman talaga, si Pacific, that's what pati you get. Air It's a budget Philippines. area. Yeah, Pati diba? Philippine Airlines, may mga reklamo din. May mga yun. nasasakripisyo talaga na na Servisyo. servisyo. Oh, di ba? Oh. Lalo Pero yung na- panawagan nga pala nung, kasi sa akin nakipag-ugnayan yun eh, yung witness sa DCBB. Oh, ito'y, baka kalahin yung fan ni Raymart o ni siyempre, ganun. Gretchen tuloy, ni Claudine, ha? Ordinary lang po siya. Siya nga ho, biktima eh. Dahil sa delay ng flight, na-delay yung flight niya sa Hong Kong. Hindi na sila nakatinong affair nila doon. Sabi ko nga, buti malamig ko ulo niyo. Oh, no. Oh, asawa siya ng isang nasa malaking kumpanya. Oo. Oh, kaya nakita niya, ang hindi ko lang malaman kung sino unang nagkumpronta kay Mon Tulfo. Kung Kung si Raymart. Kasi ang kwento ni Mon, pati ni Raymart, tinatanong niya, ba't kinukunan? Tinulak at Raymart. sinipa, di ba? Sabi, tinuntok ko sinipa. Sa kwento niya, si Claudine yung kumukumpronta Oo. na itinulak at sinipa rin. So, Oo nga. pareho bang tinulak at sinipa yung mag-asawa o sino na una? Samantala, sa pagpapatuloy naman po ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona kahapon, umabot sa 5 ang naipresentang testigo ng depensa. Sa pagdinig, halatang naiinip na ang ilang senator judges at maging ang presiding officer na si Senate President Juan Ponce Enrile. Ang gusto ni Enrile, direkta sa punto ang pagpipresenta ng depensa para maiwasang magtagal pa ang pagdinig. Kabilang na riyan ang ilang detalye kaugnay sa pagbili ng City of Manila ng isang lote na nagkakahalaga ng 34.7 million pesos mula naman sa Basa Guidote Enterprises o BGEI Corporation ng pamilya ni Mrs. Cristina Corona. Punto ng depensa, pinatago lamang daw kay Mrs. Corona ang perang ibinayad sa lote dahil isa siya sa mga trustee ng BGEI. Dahilan kung bakit di ito idineklara sa SALN ni CJ Corona. Nang bumalik para sa cross-examination si dating Manila Mayor Lito Atienza na siyang alkalde nang mangyari ang bentahan, may tinutumbok daw ang prosekusyon na posibleng irregularidad umano sa nasabing transaksyon. Bukod kay Atienza, tumestigo rin si Attorney VC Cadangen, ang head ng BIR Law Division para sabing exempted sa pagbabayad ng capital gains tax ang BGEI para sa ibinenta nitong lote. 2 pang testigo ang tinawag kaugnay nito pero di na rin na pinasalang pa dahil magpapatotoo lang naman daw sila sa mga dokumentong pwede na lang isumite sa korte. Si Noel Quintanar naman, dating head ng commercial operations ng Fort Bonifacio Development Corporation, tumestigo tungkol sa nabiling unit ni Mrs. Corona sa Bonifacio Ridge. 2005 pa raw nabayaran ni Mrs. Corona ang unit ng 9.1 million pesos pero hindi ito na-turn over kaagad dahil sa reklamong depekto raw sa unit. 2010 lang, idineklara ng Chief Justice ang property na ito sa kanyang SALN. Pero ang punto ng prosekusyon, dapat lumabas na ito sa SALN ni Corona mula pa 2005. May suhestyon si Senator Jinggoy Estrada para mas lalo pa raw mapabilis ang paglilitis. Sumalang na raw ang punong maestrado sa witness stand para sagutin ang aligasyong mayroon siyang $10 million account. Dati nang sinabi ni Corona na wala siyang $10 million account. Sa ibang balita naman, natagtanang lumipat bukas si dating Pangulong Joseph Estrada sa kanyang bagong biling tahanan sa Maynila. Sa katunayan, inilis na ang gamit ng mga dating naninirahan sa bahay sa Santa Mesa, Maynila. Sa ilalim kasi ng batas, kailangan 1 taon siyang nakatira sa Maynila para makatakbo bilang mayor sa 2013 national elections. Sa kabila nito, wala pang konfirmasyon mula kay